Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ho si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Rosa Locampo. And today our devotion talks about bakit hindi ka dapat matakot sa kamatayan. So our concept is all about incorruptible. So ang Diyos ay hindi masisira or nasisira, hindi tumatanda at hindi namamatay. Siya ay incorruptible. At sa pamamagitan ni Kristo, ang mga nananalig sa Kanya ay tatanggap din na incorruptible na katawan sa muling pagkabuhay. So, isang buhay na walang sakit, walang kasalanan at walang kamatayan. So, ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng matibay na pag-asa na hindi natatapos sa hukay, kundi nag-uumpisa sa piling ng Diyos. So, ang kamatayan ay hindi kabiguan, kundi tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. So, our Bible readings for today is all about Hebrews chapter 2 verse 14 and 15, ASND version. Dahil ang mga anak ng Diyos ay mga tao na may laman at dugo, naging tao rin si Jesus na tulad nila upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diabolong may kapangyarihan sa kamatayan. At upang palayaan ang lahat ng taong buong buhay ay inalipin ng takot sa kamatayan. So, ngayon dito na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, that is just a door to meet Jesus. So, sa kamatayan is hindi tayo nawawala, kundi tayo lumilipat. So, mula sa mundo ng sakit tungo sa presensya ng tagapagligtas. Second is death is not the end, but the beginning. So, ang kamatayan natin ay simula ng walang hanggang buhay para sa mga kay Kristo. Ito yung pagpasok sa kasiguraduhang walang hanggan. Third is death has been defeated by the life of Christ. So, sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ, tinalo niya ang kamatayan. Dahil dito is wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa mga nananalig sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating applications. So, yung first application is accept death as a doorway to another life. So, tanggapin natin na ang kamatayan ay bahagi ng ating paglalakbay patungo sa walang hanggang buhay na inihanda ng Diyos. Second is be fearless from now on. Kung si Kristo ang ating buhay, wala tayong dapat ikatakot. Hindi kamatayan, hindi kasalanan, hindi impyerno. And last is celebrate the victorious life of Christ in us. So, mabuhay tayo sa tagumpay ni Kristo araw-araw, puno ng pag-asa, pananalig at kagalakan sa darating na kawalhatian niya. So, ngayon dito na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what are the biblical reasons why you should not fear death. So, sabi nga sa Hebrews chapter 2, verse 14 and 15, dahil kay Kristo, na-destroy or natalo niya yung power of death. So, dahil sa kanya, dahil sa kamatayan niya, tayo ay nag-gain. So, because, sabi din sa 2 Corinthians, verse 5 and 8, because we will be with the Lord. Because that leads to incorruptible glory. So, makikita ito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 54 to 57. So, because Jesus is preparing a place for us. So, sa kabuuan is hindi na kamatayan ng katapusan, kundi ito'y tulay tungo sa isang buhay na hindi kailanman masasaktan o mamamatay. So, let's pray po. Salamat, Lord God, salamat po sa iyong tagumpay sa kamatayan. Dahil sa iyong sakripisyo at muling pagkabuhay, kami may pag-asa at katiyakan ng walang hanggang buhay. Pawiin mo po ang aming takot sa aming mga puso at palitan niyo po ito ng pananampalataya at kagalakan sa inaharap na inihanda mo para sa amin. Lord God, turuan mo kaming mamuhay ng may layunin at katapangan sapagkat alam namin ang buhay namin ay nasa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.